Well, yan po ang kagandahan ng maagang information campaign ng Philippine Coast Guard. As we speak, wala po tayong na-report o naitatala ng mga maritime incident or unusual incident. Well, bukod sa ibang area na may mga reported na drowning, no, ito rin po yung nakita natin last year. At usually, ang reason po is yung mga kababayan po natin na nakainom ng alak and then nag-engage into swimming. So ang atin po ginagawa ngayon is patuloy po ng pagpapaalala, particularly sa mga coastal areas po, no, na huwag po tayo mag-engage into any water activities pag tayo po ay nakainom ng alak para maiwasan po yung insidente. Sorry ma'am, just to clarify, wala pa naman tayong reported ng drowning. Meron po tayong Saan po na-report ito? sa ibang area po, no, pero lahat naman po ay na-rescue po natin. So yun po ang reason ng pag-deploy rin po ng ating mga tauhan sa ibang coastal areas po. Pero saan pong area yun? Yung may mga tinugunan tayo ng mga muntikan na malunod. Well, sa area po yan ng Leyte at Pangasinan. So ngayon po ay na-rescue na rin naman po natin. Kaya patuloy rin po ang ating pagpapaalala talaga sa ating mga kababayan. And even yung mga beach owners po talaga na palagi pong i-check, no, at supervise at importante po yung paglalagay talaga ng mga lifeguards po sa mga areas po nila. Opo. Ma'am, mabalikan ko lang, sabi niyo po kanina, may mga na-stranded hong pasahero doon sa May Lucena Port. Paano po nakikipag-ugnayan ng PCG sa DOTR at Marina para masolusyonan din yung kakulangan ng mga barko, lalo na sa peak travel season? Or kumusta po ba yung dating din ng mga barko so far sa mga pantalan based on your monitoring din, ma'am? Yes, una-una nagkakaroon po tayo ng everyday assessment. So halimbawa na lang po, Sir Mon, etong Lucena, nakatanggap po ng ang Philippine Coast Guard na may dagsa nga po ng tao dito at dahil na rin yan sa kakulangan ng mga commercial passenger vessels, kaya pumasok po ang Philippine Coast Guard at nag-deploy po tayo ng tauhan. Ito naman pong pagdalagay o pagdadagdag ng ating mga barko, yan po ay under ng Marina. So tayo po ay nakikipag-ugnayan sa kanila once we reported na may dagsa or stranded na pasahero. Tayo po ay in close coordination with the PPA and Marina pagdating po sa ganito mga panahon. At yun nga po yung pag-deploy ng ating dalawang barko dyan. Yan po ay direktiba rin ng ating Pangulo at ng Secretary of Transportation. Sige ma'am, ano pong mensahe o paalala na lang din natin sa mga pasaherong babiyahe pa lamang sa mga susunod na araw ho ng bakasyon, please? Yes, sa mga babiyahe po na ating mga kababayan ay una, wag po tayo magdala ng mga prohibited items, no? Katulad po ng mga flammable and explosives. Kasi ngayon po papasok po ang New Year's Day, New Year's Day po. May iba po tayong kababayan na magdala po ng mga paputok. So yan po ay ipinagbabawal na isasakay po sa ating mga barko. At po ng mga motor bankers or motorboats po natin, palagi po tayong sumunod sa direktiba, particularly yung pagsusuot po ng ating life jacket. At nabanggit ko nga po kayo na, Sir Mono, kung tayo po ay lalangoy o mag-engage into any water activities, iwasan po yung tayo po ay nakainom ng alak at palagi po natin titingnan yung ating mga anak, no, pag ito po ay mag-engage po into swimming.